Based sa mga materyales na pinadala mo sa amin, isang malalim na panayam sa isang ekonomista at ilang ulat, may isang malaking tanong talaga na lumabas. Ano yun? Bakit parang hirap na hirap umarangkada ang ekonomiya ng Pilipinas at paano kumokonekta ang mga usapin tulad ng anomalya sa flood control sa pangarap nating lahat na guminhawa ang buhay? Yung ugnayan ng pamamahala sa bulsa ng tao. Oo, tila may malalim na ugnayan yung governance, yung tiwala nating mga mamamayan, at yung ambisyon ng bansa na maging upper middle income economy. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Susuriin natin ng maigi ang mga koneksyon yan na madalas, hindi nakikita sa unang tingin. Okay. Aalamin natin kung paanong ang mga investigasyon sa Senado, ang mga desisyon sa Malacanang ay may direktang epekto hindi lang sa ekonomiya kundi sa laman ng iyong bulsa. At yung pinakamatindi, yung tanong kung bakit tinawag sa source mo na guni-guni lang daw ang target ng gobyerno. Yan yung malaking salita. Okay, sige, simulan natin dyan. May target ang Department of Finance, di ba, na maabot natin ng upper middle income status pagdating ng 2026. Oo, yan yung goal. Ang ganda pakinggan yan. Parang promotion para sa buong bansa. Pero bakit tila may pagdududa itong ekonomista sa panayam? Kasi dahil sa mga numero, what's fascinating here is yung gap between ambition and reality. Para maabot yung status na yan, Anong kailangan? kailangan ng ekonomiya na lumago ng tuloy-tuloy, mahigit 7%, 7% kada taon. Wow. Isipin mo parang kailangan mong tumakbo ng sobrang bilis at hindi ka pwedeng mapagod. Consistent, pero ano ba yung katotohanan? Ano yung latest numbers natin? Well, sa huling quarter, ang paglago natin ay nasa 4% lang. Ang layo. Malayo sa target. Kaya naman nasabi ng ekonomista na kung ganito pa rin ang takbo hanggang 2026, ang pangarap na yan ay mananatiling guni-guni lamang ni Secretary Recto. Grabe, ang bigat ng salitang guni-guni. Parang sinasabing nananaginip lang tayo ng gising. So ano raw ba ang mga pumipigil sa atin? Binanggit sa mga materyales mo yung konsepto ng headwinds. O yung mga hanging sumasalubong. Ano-ano raw yun? If we connect this to the bigger picture, hinati niya to sa dalawang uri. Una, yung mga hadlang na, wala tayong direktang kontrol. Okay, ano yung mga yun? Ito yung mga natural na kalamidad. Sunod-sunod na bagyo, malalakas na lindol, kasama rin dito yung mga tensyon sa ibang bansa. Like yung gulo sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng langis. Exactly. Wala tayong magagawa dyan kundi maghanda. Yan yung mga external factors, kumbaga. Mga problemang galing sa labas. Pero may pangalawa. At pakiramdam ko, ito yung mas masakit pag-usapan. Tama. At ito ang mas binigyang diin sa panayam. Yung mga bagay na nasa kamay natin. Yung mga kaya nating kontrolin. At ano yun? Tinukoy niya rito yung kalidad ng ating pamamahala, governance. At sa ilalim niyan, ang pinakamalaking issue, korupsyon. Ito raw yung self-inflicted wound, yung sugat na tayo mismo ang gumawa sa sarili natin. At dito na papasok yung isang salita na paulit-ulit na ginamit sa source mo, performative. Nung una ko tong nabasa, parang pang-teatro. Anong ibig sabihin yan sa konteksto ng anomalya sa flood control? Ang performative sa kontekstong to ay pagkilos na para lang masabing may ginagawa. Puro forma lang. Puro forma, pero walang tunay na resulta, walang pananagutan. Halimbawa, dun sa investigasyon sa Senado, di ba? Sa flood control anomaly. Oo. Binanggit ng whistleblower na si Gutesa yung mga pangalan nina, former Speaker Martin Romualdez, Secretary Bono ng DPW at si Zaldi. Malalaking pangalan yan. Bigatin. Pero ang tanong ng ekonomista, may nangyari ba? May napapanagot ba sa kanila? So parang nad-ehersisyo ka lang kapag may nakikitang camera. Pero pag off-cam na, balik sa pagkain ng chicharon. Eksakto! Ang punto ay yung palabas, hindi yung totoong kalusugan. Ang nangyayari daw ayon sa pagsusuri ay selective justice. Yung maliliit lang ang nahuli. Yun nga, ang nahuhuli lang ay yung maliliit na isda, habang ang mga pating ay malayang nakakalangoy. At itong pakiramdam na to na may kinikilingan ng batas, yan yung unti-unting sumisira sa tiwala ng publiko. At yung tiwala, parang invisible infrastructure yan, di ba? Kapag nasira, kahit gaano kaganda ng mga plano mo sa papel, walang mangyayari. Tumpak. Kasi
ayaw nang makiparticipate ng tao, ayaw nang magbayad ng buwis ng tama, ayaw nang sumunod, kasi ang pakiramdam nila niloloko lang sila. Napakagandang punto niyan. At hindi lang sa flood control anomaly, nakita tong performative na aksyon. Binanggit din sa source mo yung International Coordinating and Investigation, yung ICI. Yung binuo ni Pangulong Marcos Jr. Oo, para raw imbestigahan ang mga ganitong kaso. Maganda pakinggan, pero saan na uuwi? Sa mga executive sessions. Teka, executive session, ibig sabihing sarado sa publiko at media? So, imbes na maging transparent, nagiging mas malabo pa pala. Yan ang kritisismo. Parang binuo para sabihing may ginagawa kami, pero ang totoong layunin ay itago yung usapan. Yun ang dating. Isa pang halimbawa na binigay, yung panukalang batas laban sa political dynasty na isinulong ni Kong Sandro Marcos. Na sa unang tingin, mukhang maganda. Mukhang progresibo, pero nang sinuri, puno raw ng mga loopholes, puno ng butas, na sa huli, papabor pa rin sa mga kasalukuyang dinastiya. Performative. So, itong paulit-ulit na cycle ng pag-asa tapos pagkabigo, yan yung pumapatay sa tiwala. Yan ang direktang pumapatay sa tiwala ng mga consumers na tulad mo, ng mga taxpayer at lalo na ng mga investor. So hindi lang pala to issue ng ilang mga magnanakaw. Tarang sinasabi ng source mo na may sakit mismo yung sistema. Oh, May binanggit sa materialis mo tungkol sa weak institutional capacity. Yan na ba yun? Yan ba yung sakit mismo? iyan na nga. This raises an important question. Gaano nga ba kahina ang ating mga institusyon? Ang weak institutional capacity, ibig sabihin, mahina yung pundasyon mismo ng ating mga ahensya. Parang yun. Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung isang bahay. Kung mahina ang pundasyon, Kahit anong ganda ng pintura, babagsak pa rin. eksakto. Kahit anong ganda ng muebles mo sa loob, kapag dumating ang isang malakas na lindol, babagsak pa rin yung bahay. At yung mga performative actions, yun yung pagpipintura ng pader. Tumpak. At ang argumento sa panayam ay ito. Kung tunay na mahusay at malakas ang ating ombudsman, hindi na natin kakailanganin pa ng isang hiwalay na ICI. Gets. Kung gumagana ng maayos ang ating justice system, ang DOJ, trabaho na nila yan. Ang mismong pagbuo ng mga bagong komite tulad ng ICI Ay isang pag-amin. ay isang tahimik na pag-amin na mahina o bigo yung mga kasalukuyang institusyon na dapat sanang gumagawa ng trabahong yon. Okay, malinaw na yung diagnosis. May sakit ang sistema. Ngayon, paano to direktang nakakaapekto sa paggastos ng gobyerno at higit sa lahat sa pang-araw-araw na buhay mo na nakikinig sa atin? May sunod-sunod na epekto to, isang domino effect. At kailangan nating himayin to para makita mo kung gaano kalaki yung epekto. Sige, hiwa-hiwalayan natin yan. Unahin natin yung sa gobyerno. Sinasabi mong administrative delays. Para sa nakikinig, parang ang boring pakinggan yan. Pero anong itsura niyan sa totoong buhay? Isipin mo na lang, ikaw ay isang matino at may takot sa Diyos na opisyal sa gobyerno. Okay. May project na kailangan ng approval mo. Sabihin na nating pagpapatayo ng isang tulay. Pero dahil sa takot mong madawit sa mga anomalya na nababalitaan mo, magiging triple ang pag-iingat mo. So, lahat ng papel, sisiguraduhin mo. Bawat pirma, bawat papel. Yung prosesong dapat dadaan lang sa 2 opisina, ipapadaan mo sa 5 pa para lang masigurong malinis ka. So, yung proyektong dapat sana sinimulan na nung Enero, baka Mayo na bago gumalaw. Eksakto. At sa 4 na buwang pagkaantala na yan, walang trabahong nalikha para sa mga construction worker, walang sementong nabili, walang perang umikot sa community. Yan pala yung administrative delay. Yan yon. At ang government spending, yan ay humigit kumulang 15% ng ating buong ekonomiya o GDP. Kapag bumagal yan, ramdam na ramdam ng lahat. Pero teka, hindi ba't maganda na nagiging maingat ang mga opisyal? Hindi ba yan isang paraan para maiwasan ng korupsyon in the first place? Magandang punto. Pero ayon sa ekonomista, may malaking pagkakaiba ang pagiging maingat sa pagiging paralisado. Okay. Ang nangyayari daw ay paralysis by analysis. Dahil sa sobrang takot, wala nang gumagalaw. At sa dulo, ang resulta ay pareho lang. Sa epekto ng korupsyon, walang proyektong natatapos, walang serbisyong nakakarating sa tao. Okay. Yan yung unang domino piece. Ano yung pangalawa?
Pangalawa, at ito yung pinakamalaki, ay ang paggastos nating mga consumer. Bumubuo to sa halos 70% ng ating GDP. Tayo yun. Tayong lahat. Kapag nararamdaman mo ang kawalan ng katiyakan, hindi ka sigurado sa presyo ng bilihin, nababalitaan mo ang mga anomalya, nakikita mo parang walang direksyon ng gobyerno, ano ang ginagawa mo? Nagtitipid ako. Kung hindi ako sigurado kung may trabaho pa ako bukas o kung doble na ang presyo ng bigas sa susunod na buwan, yung planong bumili ng bagong TV, Kakanselin mo. kakanselin ko muna, iipitin ko muna sa bangko yung pera just in case. At yan mismo ang nangyayari sa buong bansa. Nag-aalangan kang gumastos. At kapag sabay-sabay tayong hindi gumagastos, hihina talaga ang ekonomiya. Makes sense. At yung pangatlo? Ang panghuli at pangatlong domino ay ang pamumuhunan, investment. Malinaw sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na binanggit sa source mo. Bumagsak ang Foreign Direct Investments o FDI. So para silang mga bisita na gustong magtayo ng negosyo sa bahay mo, pero nakita nilang nag-aaway-away yung pamilya at may butas yung bubong? Ganyan-ganyan. Siyempre, aatras sila at hahanap ng ibang bahay. Mas ayaw ng mga investor sa uncertainty kaysa sa ating mga lokal na consumer. Gusto nila ng stability. Gusto nila ng malinaw na patakaran, mabilis na proseso at gobyernong mapagkakatiwalaan. Kapag bagsak ang investment, bagsak ang consumer spending at mabagal ang government spending, ano pa ang matitira para magpalago ng ekonomiya? Para maging mas konkreto pa, balikan natin yung example ng naantalang proyekto ng tulay. Ano ang direktang epekto niyan sa iyo na bumibili sa palengke? Na ganito yan kasimple. Kapag sira o hindi natapos ang kalsada mula probinsya papuntang Maynila, mas matagal at mas magastos ang biyahe ng truck na nagdadala ng gulay. Mas mahal sa gasolina. Oo, yung dagdag na gastos sa gasolina at sa oras ng driver, ipapatong yan sa presyo ng gulay. Kaya pagdating sa palengke, yung repolyo na dapat 50 pesos lang, Nagiging 70 na. nagiging 70 na. Yan ang inflation. Dagdag pa riyan, yung mga naaantalang proyekto ay nangangahulugan din ng mas kaunting trabaho para sa mga karpintero, mason, engineer. Yan naman ang unemployment. Yan naman ang unemployment. Lahat yan konektado sa isang pirma na naantala sa isang opisina dahil sa takot at kawalan ng tiwala. At ang pinakamasaklap dito na binanggit din sa materyales ay kung sino ang tunay na tinatamaan ng lahat ng ito. Hindi pala pantay-pantay ang epekto, no? Dito talaga makikita ang contrast. Ang pinakatinatamaan ay ang mga ordinaryang mamamayan na nagbabayad ng tamang buwis. Yung mga empleyado. Yung mga empleyado, tulad mo, na buwan-buwan kitang-kita sa payslip yung kaltas para sa gobyerno. Yung mga maliliit na negosyante na sumusunod sa lahat ng patakaran. Nakakainis isipin, no? Kasi ikaw na empleyado, hindi mo matatakasan yung buwis. Automatic yan. Walang kawala. Tapos malalaman mo na yung pinaghirapan mo napupunta lang sa proyektong hindi naman natatapos o mas malala sa bulsa ng iba. At yan mismo ang punto ng ekonomista. Ang mga mayayaman at mga politikong tiwali, hindi sila gaanong apetkado. Ang kanilang yaman malamang nasa ibang bansa na. Na-secure na. Nasa Canada, Amerika o nakatago sa mga offshore account tulad ng Cayman Islands. Sila ay insulated mula sa mga problemang sila rin ang lumikha. At sa huli, bumabalik to sa pagboto. Bumabalik ito sa kultura ng pagboto. Ang sinasabi sa source, ang mga mamamayang bumoto sa mga opisyal na ito ang siyang direktang babalikan ng mga problemang pang-ekonomiya. At sino ang may pinakamataas na pananagutan sa lahat ng ito? Ayon sa panayam, malinaw na ito ay nasa Pangulo. Dahil ang mga cabinet secretaries ay itinuturing na alter ego niya. So kung may problema sa isang department, Ang pananangutan ay umaakyat hanggang sa pinakatuktok. Ang buck, wika nga, stops with the president. so pagkatapos ng lahat ng ito, malinaw na. Ang korupsyon ay hindi lang isang issue na nakikita natin sa balita. Hindi lang ito tungkol sa bilyong-bilyong piso na nawawala. Mas malalim pa dyan. Ito ay isang direktang banta sa pangarap nating magkaroon ng mas magandang ekonomiya at higit sa lahat sa iyong personal na kapakanan at kinabukasan. Ang itinuturong ugat base sa mga materyales mo ay yung performative na politika at ang mahihinang institusyon. Na nabigo nating palakasin sa loob ng maraming dekada at iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagnilayan. Ano yon?
Binanggit sa dulo ng panayam ang digitalization bilang isang posibleng solusyon sa weak institutional capacity. Okay, anong example niya? Halimbawa, isang transparent na website ng DPWH kung saan makikita mo in real time ang bawat detalye ng bawat proyekto. Lahat-lahat. Lahat. Sino ang kontraktor, magkano ang budget, ano ang timeline, at may mga litrato ng progreso araw-araw. Ang teknolohiya para gawin yan ay hindi science fiction. Nandyan na yan ngayon. So, posible pala siyang gawin. Posibleng-posible. Kaya narito ang tanong na maaari mong pag-isipan. Kung meron namang teknolohiya para magkaroon ng ganitong antas ng transparency, ano kaya ang mga tunay at hindi sinasabing dahilan, ang mga makapangyarihang puwersa na pumipigil para hindi pa ito ganap na naipapatupad sa buong gobyerno?